Hello guys, good morning to all. Good morning, good afternoon, good evening. Time check. Time check 2:23 a.m. Alas 2 ng madaling araw, 2 a.m. And suddenly I woke up, no? Bigla nagising ako. Actually, I went to sleep. I fell asleep around 8:45 p.m. something like that. Nakatulog ako ng wala pang 9 p.m. dahil siguro walang tulog sa buong araw. Dito lang sa bahay. Actually, dito lang po sa bahay. Next week pa po ako may trabaho, thank God, on Monday. Yeah, so that is my first day at work again. And so, yeah, I decided to do a video like this again, and because ayun, sa kasarapan po ng tulog, in the middle of the night, I woke up. Ayun, kasagsagan po ng tulog, and nagising ako po, and I just opened my cell phone, my mobile phone, and saw a video regarding dun sa wildfire sa California, no? So doon po, yun po ay mga tanda na ng malapit na pong dumating ang Lord. No, totoo po, malapit ang dumating ang Lord, yung second coming ni Jesus Christ. Pero hindi pa po yun matatawag na, ayun daw, hindi po yun matatawag na first trumpet, no, or yung pagtunog ng trumpeta, kasi isang araw darating po ang araw na ibubuhos po talaga ng Lord yung galit niya sa mundo, sa mga taong matitigas ang ulo, sa mga taong hindi naniniwala sa kanya, or kung may naniniwala man, sinunod pa rin po nila yung mga sarili nila, or sinunod pa rin po nila yung nasa ng kanilang mga laman, or yung tinatawag na nasa ng kanilang mga pita. So ayun po, I decided to do this video because to warn people, paalalahanan ng mga tao, hindi po para takutin, kasi marami pong mga tao, or marami pong mga tao na sinasabi nila meron silang Diyos, or may mga tao sinasabing kilala nilang Lord, but yet ginagawa pa rin po nila yung mga kung ano nilang maibigin nila para sa sarili nila. So again, this video is for people that saying that they believe in God, or also this video is para sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kasi po, totoo po, kung nagbabasa po kayo ng Bible, makikita niyo po sa Matthew na yung about sa rapture, no? At bihira lang po ako gumawa ng ganitong video. Salamat sa Lord. Imagine, kasagsagan ng tulog ko, kasarapan ng tulog, and all of a sudden tumayo ako, yan, nagkonting suklay, konting kilay para humarap po sa aking camera at gumawa ng ganitong klaseng video. At this is for the glory of God, at para rin po sa mga taong nakakalimot sa Diyos, at ito po ay para sa mga taong hindi rin po naniniwalang na Diyos. So again, ang gusto ko lang po ipunto sa video ito, at gusto ko lang po ipunto sa video ito habang may oras, habang mahaba, may oras po tayo, habang may oras pa po, hanapin natin ang Lord, kilalanin natin siya, hingin natin yung kapatawaran niya, mamuhay tayo na may takot sa Diyos, mamuhay po tayo ayon sa kalooban niya. Ang mundo po is
pasama na po ng pasama, pagulo na po ng pagulo. At kung i-explore mo ang inyong internet, no, ang inyong cellphone using internet, punta lang po kayo sa YouTube, marami na po tayong makikita. Hayagan na po kung paano kumilos ang kaaway. Hayagan na po paano kumilos si Satan. Imagine, dati tagulang po yung mga ginagawa ng kaaway, pero ngayon hayagan na po maging yung Church of Satan. Hayagan na po. So wala na po takot magpakilala ang kaaway, no? At marami na rin pong tao mas pinipili na gawing Diyos nila si Satan, which is napakamali. Mali. Very wrong po. Dahil hindi po nila alam kung anong kasasadlakan nila, or hindi po nila alam kung ano pong kapupuntahan nila kapag dumating na po yung araw ng judgment. Kapag dumating na po yung paghuhukom, no? So again, ang punto po ng video kong ito is to remind everyone na nawa po habang may oras pa, hanapin natin ang Lord, tuwagin natin ang Lord, kilalanin natin ang Lord, magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. Paano po ba maliligtas? Totoo po ang hell. Heaven is real, hell is real, God is real, Satan is real. So maging aware po tayo sa mga bagay-bagay. So dalangin ko po, I pray na habang may oras pa po, ang Lord po ang piliin natin. Isipin po natin yung kaluluwa natin. Kasi there's life after death. No? There's life after death. There's life after death. Life is eternity, whether heaven or hell, and the choice is yours. The choice is yours. So habang may panahon pa po, hanapin natin ang Lord. At paano po ba makilala ang Diyos? No? Mag-pray muna po tayo. Mag-pray lang po. Pray ng totoo. Then si Jesus Christ, sa pangalan ni Jesus, tapagin mo siya. Sa pamamagitan ni Jesus, sabihin mo, tinatanggap mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng buhay. No? Very simple prayer, pero dapat manggagaling sa puso. And after that, makakaramdam ka na ng ginhawa, no? Lalo doon sa mga taong may kabigatan ng puso, doon sa mga taong walang Diyos, doon sa mga taong may Diyos nga daw, pero naniniwalang may Diyos, ngunit hindi po sinusunod ang kalooban ng Lord. So this video is for you, my friend, na nawa habang may oras, hanapin mo siya, gawin natin ang kalooban ng Lord, mag-pray tayo lagi, connect to God, no? Prayer is connection between you and God, no? Prayer is our connection to our God in heaven. So again, hindi ko madire-diretso. So again, totoo po ang rapture, no? Ano po ba ang rapture? Ang rapture, ito yung pagdating ni Jesus Christ, no? Pagdating ni Jesus, the second coming of Jesus Christ. Ayun po yung walang ano-ano. Katulad po ng sabi sa Bible, pagdating ni Jesus, katulad din ng nangyari sa panahon ni Noah, no? Ni Noe. Yung nagsisikain ng mga tao, nagkakasayahan, nagsisipag-asawa ang mga tao, then all of a sudden, biglang dumating malakas na baha na hindi inaasahan ng mga taong yon. At anong nangyari? Napakarami po, halos lahat po ng tao sa mundo is nawala, namatay, no? At yung pamilya lang po ni Noah, na kung saan na pamilya lang po ni Noah na naniniwala sa Diyos, tapos si Noah naniniwala sa Diyos. Kahit nang pagkamalan pa siyang baliw that time, di ba? Naligtas sila dahil sa malaking arko. At ganoon din po mangyayari sa mundo. Wala man pong malaking barko na ipapagawa sa atin ng Lord, no? Pero malinaw po, katulad nga po
sa sinabi niya sa Bible, no? Yung sa Matthew 24:40, sa Matthew verse 24, or Matthew chapter 24 verse 40 to 42, then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. Women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left. What therefore, for you know that what hour your Lord that come. So sa Tagalog po, sa panahong iyon, may dalawang lalaki na nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa at iwan ang ikalawa. May dalawang babae na nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Hallelujah, glory to God. So, ayun po. Again, so, brothers and sisters in Christ, maging handa po tayo, no? Maging handa po tayo sa Lord, sa second coming ni Jesus Christ. Again, ang rapture po is biglaan. Hindi po natin alam yan. No? Marami po nagsasabi ba, sarcastic pa sila. Oh, matagal ko na naririnig yan. Maliit pa ako. Panahon pa ng lola ko naririnig na yung pagdating ni Jesus. Pero hanggang ngayon wala. Tandaan po natin, ang 1,000 years sa Lord is equivalent lang po. Ang 1,000 years po sa tao, equivalent lang po ng 1 day sa Diyos. No? Ang 1,000 years sa tao, isang araw lang po yan sa Lord. Kaya, I pray na nawa habang may oras pa po tayo sa aking mga pamilya. Of course, there's no perfect family. No, sa aking pamilya, aking mga kapatid, mga kaibigan, kakilala, at sa mga taong hindi ko kilala, Pilipino ka man, nagtataga ibang bansa, o narito sa Pilipinas. No? Actually, gusto kong mag-set ng straight English, no? But I'm not that fluent. I can speak English, yes, but hindi po ako ganun ka-fluent, no? Hindi po ako ganun ka-fluent. So, makapagsalita ako ng English, katulad dito, ito nga Tagalog, medyo nauutal-utal pa ako. No, so, gusto ko lang ipunto po, again, ang rapture, biglaan po yan. Maaring mangyari mamaya, maaring mangyari bukas. Maaring mangyari next week or next month or next year, or pwedeng mangyari sa mga susunod na taon. Hindi po natin alam. Maging ang mga anghel sa kalangitan, hindi po alam yan. Only God the Father knows the day and time when Jesus is coming. No, so when the second coming of Jesus Christ. So, I pray na nawa po, hanapin po natin ang Lord, kailangan natin, kasi walang maliligtas. Walang maliligtas. Only sa pangalan ni Jesus. Kapag siya ikinilala mo, Ginawang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano po ba yung Panginoon at sariling tagapagligtas? Pag siyang Panginoon, si Jesus, pag siyang Panginoon, syempre, susundin mo. No? So, paano po ba ang pagsunod sa Lord? Una, again, napaka-easy lang naman po mag-pray. Kasi kung ibinigay mo ng buong buo ang buhay mo sa Diyos, napakadali po sumunod sa Lord. Sa ibang tao, napakahirap. Ayun po ay kapag alipin ka pa ng paano ba masasabi ko? Alipin ka pa ng sarili mong katawan. I mean, alipin ka pa ng makamundo, no? Or alipin ka pa ng mundo. Napakahirap po gawin yun. Pero, kapag ikaw po ay tunay na Kristiyano, if you already accept God, if you already accept His Son, Jesus Christ, as Lord and Savior,
madali na po sumunod sa Lord. Una po, mag-pray lang po, then ask God for the wisdom, knowledge, and understanding, and hingin po natin sa Lord na tulungan po tayo na magawa yung kalooban niya at tutulungan po tayo ng Lord. Now, mag-pray, magbasa ng Bible, read your Bible every day. Kung kaya naman, magbasa ng Bible araw-araw. Then, dumalo sa gawain niya. Umattend sa church every Sunday. Huwag po tayong a-attend kung kailan lang gusto natin, kasi obligasyon po natin bilang anak ng Lord na purihin siya at sambahin sa espiritu at katotohanan kasama ang mga fellow believers, no? At dalangin ko, yes po, nanawa maabutan po tayo ng Lord, maabutan po tayo ng Diyos, maabutan po tayo ang second coming ni Jesus Christ na sa Kanya ay tapat at naghihintay, no? So maging ready lang po tayo, kasi totoo po ang rapture. Kung hindi po kayo naniniwala, totoo po ang rapture at mangyayari po ito bago po ang Great Tribulation. Bago po mangyari po ito before the Great Tribulation, yes. At marami pong Kristiyano, kasi iba't iba po ang Kristiyano, may naniniwala po na mangyayari raw po ito bago raw ang tribulation, yes po. At may nagsasabi naman po na mangyayari daw po yun mangyayari daw po yun during tribulation. At ang pagkakaunawa ko po dito, at sinabi po sa akin ng Lord, sinabi po sa akin ng Holy Spirit na yes po, mangyayari po ang Great Tribulation, mangyayari po ang rapture before the Great Tribulation, no? Bago po mangyayari po ang rapture, bago po yung tribulation. Kukunin muna po ng Lord ang kanyang mga anak, ang kanyang mga hinirang, no? Kukuhanin niya sa isang iglap, sa isang pikit mata, sa isang kisap mata. No, kaya lagi po tayong handa. Napakahirap po, maabutan po tayo na hindi po natin ginagawa ang kalooban ng Lord. Nadalangin ko lang, maabutan niya tayo, sa Kanya ay tapat naghihintay, na kung maaari nga lang maabutan tayo ng Lord na nasa loob ng church, no? Hindi tayo busy sa mundo, nasa loob tayo ng church, tas yung puso natin, isip natin nasa Kanya nakatuon. Talagang hindi po tayo may iwan nun. Ang mahirap po kung maabutan niya po tayo na ginagawa natin ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Diba? Ayun, nagiinom, tapos galit na galit ka, maabutan ka ng Lord na galit, tapos napapamura ka pa sa galit. Napakahirap po nun. Kaya again, get ready, brother and sisters, no? Naging handa po tayo sa pagdating ng Diyos. Hell is real, as heaven is real. God is real, Jesus is real, and Satan is real. So the choice is yours po, no? The choice is yours. So again, habang may oras, hanapin natin ng Lord. Gawin natin yung ikalulugod ng Diyos. Sikapin natin na maglingkod sa Diyos habang may oras pa. Dahil hindi po natin alam ang oras. Huwag po tayo magpabanjing-banjing as a Christian. No? Siguraduhin po natin na maabutan tayo ng Lord at makasama tayo sa rapture. Makasama niya tayo sa alapaap kapag dumating siya. At nawa hindi po mangyari na dumating si Jesus na makita natin siya nasa alapaap na lang, na kasama ng mga Kristiyano, at tayo iiyak nang walang katapusan. Pero kahit naman meron pa rin naman pong ano yan Actually, haba na po ng video ko. May panahon pa rin naman po, maliligtas pa rin po yung mga Kristiyano, yung mga taong na may iwan sa rapture. But you need to take the mark of the beast, and that is the 666. Actually, hindi po natin
sure kung yun po ay mismo literal na 666. So maging handa lang po tayo. Again, nakita niyo na pong kaguluhan sa mundo. Malapit na po tayong priceless society, meaning magiging baliwala po ang pera mo. Gaano ka man kayaman or may pera ka man, may pambili ka man, kapag naiwan ka naman at pag wala kang tatak, kawawa. Hindi lang ikaw ang kawawa ang iyong mga anak. Higit yung mga nagpapasuso at may maliliit na anak. Kawawa. So, we need to pray po. We need to pray talaga. Kawawa po talaga. Kasi, may pag-asa tumakas sa oras na yun. May pag-asang maligtas. But, again, you need to take the mark of the beast. Kailangan mo na magpatatak. At kung hindi ka magpapatatak, hindi ka makakain, hindi makakabili, hindi makakain ng mga mahal mong anak. Torturein ka sa harap na iyong mga anak at maging ang iyong mga anak torturein din sa harap mo. Itakwil mo lang ang pangalan ni Jesus. At nawa hindi po mangyari yon. I pray na hindi po yun mangyari. I pray na hindi po yun mangyari. And again, I pray na nawa mabuti ang Lord. No? Kasi lagi lang po tayo pray. Nawa iligtas ng Lord ating buong sambahayan. At gusto kong manalangin para sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat ng nilalang ng langit at lupa. Minsan pa, O Diyos, ako'y lumalapit sa pagpapakumbaba. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Lord God, I pray, Father God, na kung sino man po yung taong makikinig nitong nanonood ng video ko, Diyos, I pray, ingatan mo po sila at kabayan sa lahat ng oras ng kanilang buhay. Ligtas mo po sa po ng kanilang mamahal sa buhay. Father God, ikaw po manguna sa kanila, ikaw po manguna sa amin, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, sa buhay namin. Hallelujah. Salamat po, Ama. This is all I pray. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you all.